At sa oras na ito, tungo naman tayo sa usapin din ng taas pamasahe ng public utility vehicles at ang ikinasang transport strike ngayong araw. Makakasama natin via Zoom, Manibela President Mar Valbuena. Welcome to Memo po, Sir Mar. Magandang umaga po, Ma'am Corina and Sir Willard. Magandang umaga po sa ating mga kababayan po na nanonood ngayon. Nasaan po kayo ngayon? Nasa likod yata po ninyo lahat ng mga ralista. Nandito po kami sa isang gasolinahan dito sa Commonwealth, sa Quezon City, sa may Philcoa po. Ayon. Ito po yung mga tsuper din, yung mga kasama po ninyo? Opo, lahat po halos ng miyembro namin na nandito sa malapit sa NCR kasama po namin ngayon. Siguro po, mga tinataya po na nasa 2,000, mga 2,500 na po kami. Okay. So, Nandito ngayon. Opo, so Corina. so buong Metro Manila ba? Kumbaga, apektado lahat ng rota. Gaano po kalawak ang partisipasyon ng 2 araw na transport strike? Kinasa naming transport strike at nationwide po ito, Ma'am Corina, at hindi po bababa sa 100,000 na mga miyembro po namin ang lumahok out of 300,000 po na mga jeepney drivers at iba pa po yung mga nasa UB Express. May kasama po kami ngayon, pati mga TNPS at motorcycle taxi. Sir Mar, ano po ang panawagan ninyo ngayon sa gobyerno at maging sa mga gas stations or oil companies? Opo. Panawagan po natin sa gobyerno, Sir Willard, ay pagkaroon ng konkretong solusyon ng ating pamahalaan na ganito ang itinatakbo ng tensyon sa gitnang silangan. Kailangan po, meron po talagang konkreto at pangmatagalang solusyon na ilalatag ang ating Pangulo, partikular ang Department of Energy, dahil nga po sunod-sunod na naman itong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at nagiging sanhi din ito ng kawalan ng kita ng aming mga kasamahang driver. Kaya po kami nandito ngayon, panawagan sa ating Pangulo, sa Department of Energy, na bukod po doon sa fare increase, sana mapag-aralan nila at mabuksan ang libro. Itong mga oil companies na kung saan wala pa ang pagtaas ng mga produktong petrolyo ngayon. Kung ang pagbabasihan po natin ay yung presyo sa pandaigdigang merkado, trading po kada linggo. Kasi nakita natin na yung spot trading po nung nakaraang linggo at presyo sa pandaigdigang merkado, nasa $78 lang po ito. At ang equivalent po nito doon sa 60 liters na nilalaman ng isang bariles, naglalaro lamang po sa 59 pesos to 61 pesos po dapat ang presyo ng diesel at gasolina. Kahit pa po sabihin natin na nasa 61 pesos po mahigit ang palitan ng piso sa dolyar. Maibigay ko lamang po bilang backgrounder. Katulad po nung sitwasyon natin ngayon, July 22, noong June 23, kaparehas lamang po na nasa $78 per barrel po ang presyo ng mga produktong petrolyo, na kung saan ang palitan po ng piso ay nasa 61 pesos, na noong mga panahon na yon, nasa 63 to 65 pesos lamang po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Napakalayo po ng presyo ngayon na nasa 80, 85 hanggang 95 po. Tapos kung mag-rollback, bari-bariya lang ano? Oo nga. Oo. So, Kung mag-rollback po, piso, 2 piso, pero pag magkakaroon po ng oil price hike, 12 piso, kinabukasan magtataas pa, pautay-utay, pa piso-piso, hanggang umabot po ng 20 piso. Okay, sa mga sinabi po ninyo, lumalabas na ang Pilipinas ay masasabi ba nating tangi na sobrang taas ng presyo ng gasolina? Opo, Ma'am Corina, kung ikukumpara po sa mga kapitbahay nating bansa, lalo na ang Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore, makikita natin na 30 piso po ang diferensya ng presyo ng mga produktong petrolyo, partikular po sa diesel. Kung sinasabi ng ibang kalapit bansa natin na meron silang pinaghandaan nila yung mga ganitong sitwasyon, bakit dito sa bansa natin hindi po magawa sa dinabi-dabi ng eksperto po pagdating po sa pamamahala po?
Bakit dun sa Vietnam, sa Malaysia, sa Thailand, sa Singapore, nagagawa po nila na maibsan yung mabigat na presyo ng mga produktong petrolyo? Bakit po dito sa atin hindi po magawa na matulungan ang ating mga kababayan at madiktahan ng mga oil companies na huwag magmalabis dito sa mga produkto ng petrolyo? Ibig po bang sabihin, hindi talaga kaya ng Department of Energy at ni Secretary Garin ang pamamalakad dito sa ahensya? Kaya po ang panawagan natin, kung ayaw siyang tanggalin ng ating Pangulo, kusa ka nang mag-resign, Secretary Garin. Isa ka sa nagpapahirap sa sambayanaang Pilipino. Kung hindi dahil sa'yo, nagmimistula ka ng abogado at tagapagsalita ng mga oil companies, hindi ka para sa mamamayang Pilipino. Sir, kumusta ho ang lagay ng mga tsuper ngayon? Magkano ang average, kumbaga, ng inuuwi na take-home pay na ngayon or inuuwi ng mga driver? Ang ibibigay ko po sa inyo, Sir Willard, yung nawawalang kita po ng mga tsuper. Naglalaro na po sa 700 to 800 pesos a day ang nawawalang kita ng aming mga kasamahan. Kung dati, pinaghahatian ng driver at operator yung 2,000, tig 1,000 at pang maintenance, pang crudo. Ngayon po ay nasa 400 to 500 pesos po ang kita, depende sa haba ng oras ng kanilang biyahe. Yung 400 to 500 pesos, 12 hanggang 14 na oras na biyahe po ito ng ating mga kasamahang tsuper. So kumbaga, parang hindi man lang umaabot sa daily minimum wage. Oo. Hindi ba? Sa ordinaryong empleyado. Biro mo yung sakit ng katawan mo na maghapon kang nagmamaneho. Mainit, gutom, kalam ng sikmura ng pamilya ng bawat tsuper na nagdurusa po. Ang gusto nating sabihin sa ating mahal na Pangulo, ano na po ang narating natin para ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Magkano po ang hinihingi ninyong taas pamasahe? Ay sir, okay. Subukan natin balikan mamaya si Sir Mara Novelbuena. Kasi magkano nga ba yung hinihingi nila? Dagdag na 2 piso? 2 piso. 2 piso lang, ayun. Okay, so siguro mas matindi ang magiging epekto ng walang masakyan ang karamihan sa mga empleyado na papasok dapat sa kanilang mga establishmento. Ang apektado pa rin yung mga mas nakakaangat, ano? Kasi hindi pa maasahan yung mass transport system natin. Yes. Mahirapan din ang pagsakay sa MRT. Oo, hindi talaga sila kakasya doon. Kung ganyan karami ang sasali sa transport strike. Pero isipin mo rin, ano, ilang ulit na akong nakakuha ng mga feedback sa ilang mga driver na natutulog na lang sila sa kanilang mga jeep, sa kanilang mga tricycle kasi wala nang panggas pauwi ng bahay. Tapos lugi pa kung sakali may konting panggas. Oo nga, okay. Habang inaayos po natin ang ating signal dito po sa ating kausap, alamin po natin online ano ang sinasabi nila. Payag ba kayo sa 2 pisong dagdag pamasahe bilang tulong sa mga tsuper? Sabi ni Ron Rivas, yung tulong sa commuters, paano naman? Sabi ni Nelson Malabanan, basta ba may increase din ng sweldo eh. Romeo Reyes Jr., oo naman, ako nga senior, hindi humihingi ng discount. Sabi ni Hil Santos, matagal na po, dagdag yung iba. Romel Rosalio, sabi niya, hindi kasunod niyan, hindi. Kasi kasunod niyan ay pagtaas naman ng mga bilihin. Oo nga, no? sunod-sunod na. Oo. Kaya, ewan ko, tingnan natin kung ito ay babanggitin din sa Lunes Sa SONA, ni oo. Pangulong Marcos. Okay, bumabalik po si Ginoong Mar Balbuena. Sir, naririnig na po ninyo ako? Hello po, hello. Opo, yes sir. Magkano po yung hinihingi ninyong pagtaas sa pamasahe? Tama po ba, 2 piso? Hello sir. Ayan. O mahina, ano? Hindi natin siya masyadong marinig. Pero tama ka rin, ano? Hindi ko na marinig.
Oo, yung sinasabi mo kanina na pagka times 5 mo yan, Oo. tapos papunta pabalik. So ano yan, 2 pesos 20. times, sabi mo ng 5, 10 Oo. pesos one way, Oo. 20 pesos. 20 Oo, pesos, tapos times 5 Five. times in a week. 100 din. Hindi ba? Malaking Oo. bagay din, oo. So kung hindi ito mapagbibigyan, ang tanong, ano ang susunod na naman na epekto nito? Yun ang magandang tanungin din sa mga nag-aanalisa. Because in the end, lahat talo eh. Pero sabi nga kanina ni Ginoong Lito Banayo, hindi na yata magagawa ng paraan. Kasi, Paano magagawa ng oo. paraan? E di uutang na naman tayo. Utang na naman. Yung sinasabi niyang maliit na yung fiscal space natin, hindi na tayo masyado makagalaw dahil kulang tayo sa pera. Yun na nga. Pero, yun nga tanong ko, may nagpapautang pa ba sa atin? Yan ang epekto ng upper middle income status pala. Ay, Mas Anong mauutangin tayo, mas malaki interest, kaya pang-utang yun. ayun, Oo. pang-utang. So, para matulungan lang itong mga taong nagdarahop, either mangutang tayo ulit or singilin nila lahat ng mga nagnakaw. Ibalik sa bayan. Hindi ba, Oo. no? Alam mo, di ba merong mga ilan na nagbalik ng mga bilyon at daan-daang milyon? Yan daw ay pupunta sa national coffers. Okay. Alright, Ginoong Mar, hello. Opo, ma'am. Ma'am Corina. Opo, Yes, sir. pasensya na po. Okay lang po. Opo. 2 piso ang inyo po hinihingi sa na nagdag pamasahe. Opo. Yes. Yung pong piso ay yung sinuspend nung kasagsagan ng oil price hike nung Marso. Inaprubahan na po ito ng LTFRB pero nga lamang po sa kasamang palad ay sinuspend ito ng ating Pangulo bago pa man i-implement. So ang hiling po natin, ilip po yung suspension dun sa piso na per increase at additional po na piso ang petisyon natin ngayon sa LTFRB na ihahain po na aabutin po ito ng 2 po yung hinihingi natin per increase. Ayun, so 2 piso talaga. Ngayon, kung hindi mapagbigyan, ano po ang susunod na hakbang ng Manibela? Kung hindi po mapagbibigyan ng ating Pangulo hanggang sa pagdating po ng kanyang SONA, doon pa lamang po kami makakapagdesisyon ulit. At kung may magandang balita na po ngayong araw hanggang bukas, sigurado po babalik na po kami sa biyahe. Opo, wala po bang Kaya po ano? nakikiusap tayo sa ating Pangulo na sana magkaroon ng puso sa mga maliliit nating kababayan, lalong-lalo na po sa mga tsuper na isang kahig, isang tukap. Opo, so Sir Mar, wala po bang konsultasyon na nangyayari sa pagitan po ninyo at ni Secretary Garin o ng Palasyo? Sa ngayon po wala pong negosasyon sa pagitan ng Department of Energy pero meron pong nagparating ngayon na nandito po kasi yung ibang kawani ng LTFRB at siguro po after po nito ay makakausap namin sila kung ano po ang kanilang pakay ngayon kung bakit sila nandito. So, sa palagay po ba ninyo, kulang ang komunikasyon o konsultasyon po sa inyo? LTFRB, DOTR, tama ba? DOE and Ang DOTR. DOE. Oo. ang DOE po, ang LTFRB naman ay patuloy ang aming komunikasyon at lalo na sa LTO rin sa panahon na ganito po ang sitwasyon natin. Pero po ang Department of Energy, wala po ni minsan na dialogo po na nangyari. Sa gitna ng mga issue na to, sir, marami ang nananawagan patungkol pa rin doon sa PUV modernization. Ano po ang komento ninyo dito? Sir Willard, kung sa panahon ngayon na ipatutupad yan, lalo na yung mga electric vehicle, gusto nila mag-electric kami. Pero kuryente naman ang tumataas ngayon, yung presyo naman ng kuryente. At gusto natin tanungin, bakit 4.5 million ang presyo ng isang unit at ang pagtatayo ng mga charging station ng mga electric vehicle ay umaabot ng 25 to 30 million pesos. Paano po kami makakabawi? Ano po yung ROI namin nito? Kailan pa po namin mababawi? Siguro ho kung ang minimum na pamasahe ay 50 pesos na.
Pero kakayanin pa po ba ito ng mamamayang Pilipino? Pangmasang transportasyon po ang mga jeep. 25 million ano po 'yon para sa isang charging station? Charging station pa lang po yan, Ma'am Corina. Isa lang po. 4.5 million po. 4.5 million po ang isang unit. Ganyan po ang presyo nito. 2.5 million ang presyo. Ayun. So 4.5, ma'am. 4.5 million. Okay, Ma'am 4.5. Corina, lilinawin ko po, yung 4.5 million pesos ay principal pa lang at wala pa po yung interest nito. Kasi nasa sa inyo na yung pagpapa-install ng mga charging station para sa lahat ng inyong mga Unit. para sa units ng isang kumpanya. So Opo. ano po ang inyong hinihintay itong darating po na SONA ng Pangulo sa Lunes? Hinihintay po namin na marinig sa ating Pangulo yung konkretong solusyon na maiibsan po yung paghihirap ng mamamayang Pilipino, lalo na po sa sektor ng transportasyon, mga manggagawa sa transportasyon, na papaano naman po maiaangat ang buhay at kikita naman sa paghahanap buhay po sa pamamagitan ng pagbiyahe ng mga jeepney at mga UB Express po, mga TNBS. Maraming salamat po sa inyong oras, Manibela President Mar Valbuena. Maraming salamat po.